Ang Senado na magsisilbing impeachment court sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, iba-iba rin ang pananaw kung maitutuloy ba sa susunod na Kongreso ang impeachment trial. Ano man daw ang maging desisyon ng Senado, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na igagalang nila ito. At may unang balita si Mav Gonzalez. Presentasyon sana sa Senado ng House Prosecution Panel para sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero iniusog yan sa June 11 dahil ayon kay Senate President Chis Escudero, may iba pang prioridad na panukala na kailangan nilang ipasa. Paliwanag ni Escudero, suggested calendar lang ang ibinigay niya noon dahil naka-recess ang Senado. Pero kailangan pa rin itong aprubahan sa plenaryo ngayong balik sesyon na sila. Pinadalahan na raw ng notice ng Senado ang Kamara para humarap ang House Prosecution Panel sa June 11. Bukod sa presentasyon ng Articles of Impeachment, isasabay na rin ang pag-convene ng impeachment court, panunumpa ng senator judges at pag-issue ng summons para sumagot ang kampo ng bise at prosekusyon. Pero tanong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, bakit hindi pa yan isama sa agenda gayong ang tagal nang ipinadala ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado? Are we doing it today? Kasi February 5 pa yun. That's why I'm mentioning the date that it was received, February 5. So can we include it in the reference of business today? Kasi parang mas normal Mas normal yun Kung we will look into it, Your Honor. I tend to agree with this Honor's position. We will take it up with the Secretary. Pinagdebatihan din kung pwede bang ituloy ng susunod na Kongreso ang impeachment trial dahil matatapos na ang 19th Congress sa June 30. Giit ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, may mga desisyon na ang Korte Suprema na lahat ng kapangyarihan ng Senado sa lehislatura at pag-iimbestiga ay natatapos pag nagtapos din ang Kongreso. Prinsipyo rin daw sa ibang bansa na hindi pwede ma-carry over sa susunod na Kongreso ang anumang unfinished business. Dagdag ni Tolentino, 12 senador lang ang maiiwan at wala ng quorum ang Senado. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Sabi naman ni Pimentel, walang nakasaad sa konstitusyon na pwedeng ituloy o hindi pwedeng ituloy ng susunod na Kongreso ang isang impeachment complaint. Pero ayon aniya sa Senate rules, pwede ituloy ng Senado ang impeachment trial. Jurisdiction once acquired is not lost but continues until the case is terminated and hopefully terminated to its logical end. Hence, it is my humble opinion that the trial of the current impeachment case, now pending before the Senate of the 19th Congress, can cross over or continue from the 19th Congress to the 20th Congress. The impeachment docket of the Senate Impeachment Court continues and remains to be the same. Dagdag ni Senador Risa Hontiveros, hindi legislative function ng Senado ang impeachment, kaya hindi ito apektado magpalit man ng Kongreso. It is true that the 19th Congress cannot bind the 20th Congress and all unfinished business will be terminated. But this is only true for any work done by us in the exercise of our legislative functions. Napakahalagang mandato po ng saligang batas ito. Pero sabi rin ni Escudero sa isang press conference, hindi matatali ng 19th Congress ang 20th Congress sa issue ng impeachment. Hindi namin pwede o kayang i-bind ang 20th Congress. Although karamihan ng mga miyembro ng 19th ay nandun din sa 20th Congress, kailangan itong pagpasyahan muli ng 20th Congress either by an affirmative vote or by their silence and acquiescence. Pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw.
Reaksyon niya sa komento ni Congresswoman-elect Leila de Lima na tila pinapatay na ng Senado ang impeachment trial ng bise. Hindi ko trabahong reactan ang congressman-elect na hindi pa naman formal na nagiging prosecutor o bahagi ng trial. Lalo na at partikular na ito'y pagpapasya ng Senado na hindi kabilang pa at wala pang papel ang Kamara. Si de Lima na inaasahang magiging miyembro ng House Prosecution Panel, dismayado naman sa presko ni Escudero. Akala ko yung para bang aalisin na niya yung mga agam-agam tungkol dyan na magkakaroon pa ba ng trial o hindi. He could have been more categorical that insofar as the Senate is concerned, tuloy-tuloy kami. Tingin ni de Lima, nilabag ni Escudero ang konstitusyon sa pag-antala sa impeachment proceedings. It is clearly violative of what the Constitution says. Forthwith is forthwith. Tsaka ilang beses na yan nadidelay. Para naman kay House Speaker Martin Romualdez, dapat respetuhin ang desisyon ni Escudero at ng Senado. Yung sulat sa akin ni Senate President Jesus Escudero is pretty straightforward. Kaya yung impeachment complaint ay nasa Senado na. So we leave it to their sound discretion as to how they want to proceed and conduct, no? Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.